Ito yung wawasak ng negosyo mo. Kailangan mong malaman to. Uubusin ito ang pera mo, enerhiya mo, pag-uutak mo. Malaki ang tsansa mga kanegosyo. Magagawa nyo to kasi malakas ang tukso nito. So sa bidyong to, tatalakayin natin kung ano nga ba yung dahilan kung bakit hindi mo alam bakit ubus na ubus lagi ang pera mo. At uumpisahan ko na yan pagkatapos kong magpakilala. Isang habits na mag-uubos ng pera mo. Walang kwenta ang negosyo mo kapag meron ka nito ay ang masyado kang maraming nililigawan. Tama ang narinig mo mga kanegosyo. Ang panliligaw sa maraming babae ng sabay-sabay, nakakaubos siya ng utak, pera, oras. Saka kaisip mo kung paano silang makapa-impress. Kunti na nga lang ang pera mo, ang dami pang nililigawan, hindi ka talaga makakaahon sa kahirapan yan. Kasi para sa akin, naniniwala ako, pag gusto mo talaga magkanegosyo, extreme focus ang kailangan. Ako, sa tinagal-tagal ko na sa mundo ng pagnenegosyo, sa entrepreneurship, para sa akin, sa unang 5 taon, wala kang iba dapat isipin, kundi negosyo mo lang. Negosyo mo lang. Kung hindi mo kayang gawin yan, mag-empleyado ka na lang, magtrabaho ka na lang. Masalimuot ang pagnenegosyo. Ako nagsasabi sa'yo, lonely yan, lonely. Masakit sa puso yan, pero may tao talagang para dyan. Iba kasi ang level nila eh. Kaya ako nasabi sa inyo to, kasi may kalaban tayo eh. May kalaban tayo dito. Kalaban natin yung panliligaw na yan. Na maya't maya, iniisip mo siya kung paano mo siya mapapabilib, kung paano mo siya mauuto, kung paano mo siya mapapaniwala na okay kang tao, at sa bawat pagkakataon gusto mo siyang makita, sunduin ng motor, ikain sa labas. Kasi nga gusto mo ding magustuhan kanya eh, 'di ba? Ganyan ka no. Pustahan tayo, ganyan ka. Sapul ka. Kung may nililigawan kang isang tao, para sa akin ubos oras na yan. Isa pa lang ubos oras na yan. Bullshit yan. Bullshit yan para sa akin pag nagnenegosyo ka. Eh lalo na pag dinalwa mo yan, pag tinatlo mo. Ano mangyayari? Kaya nga mayroong kasal eh, para makapag-settle down ka na. Malagay ka na sa tahimik. Kasi yan talaga ang purpose ng kasal. Yung hindi ka na aligaga, kakahanap mo ng kapareha mo. Hindi na naguguluhan yung utak mo, kakahanap ng kapartner mo. Kasi settle down ka na eh. At alam naman natin, kapag settle down ka na, mas makakapag-focus ka na dyan. Extreme focus. Hindi sabi ko, para sa akin, extreme focus ang kailangan. Mas makakapag-focus ka na sa mga pangarap mo, sa mga gusto mo marating sa buhay mo. Walang masama manligaw mga kanegosyo ko dyan, pero wag naman tayong sobra-sobra. Sobrang dami niyan, destructive na yan. Distraction na yan eh. Hindi na inspirasyon. Inuubos na yan lahat-lahat. Pati pera mo sa negosyo mo, oras mo, enerhiya mo. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, magtataka ka. Parang wala kang nagawa sa isang araw. Eh paano eh? Wala kang ibang inatupag kundi i-chat ng i-chat yang inuuto mong yan. Oras sa utak mo. Sayang yung brain power oh. Nabinigay mo na sana kung paano papalaguin yung negosyo mo. Kanegosyo ko, mga kanegosyo ko dyan, mga ka-business ko dyan. Uulitin ko, walang masama manligaw. Pero kung nagtataka ka kung bakit laging ubos yung pera mo, ito ang sagot. Ito yung sumisira sa finances mo. Tandaan, kung may taong mahal ka at okay kayo nyan, decision agad, pakasalan mo na yan. Para lumagay ka na sa tahimik. Distraction ang pambababae. Hindi ka aasenso, hindi ka aangat, hindi ka lulupit na negosyante kung ganyan ka. Mag-ingat kayo sa mga inuubusan nyo ng oras, utak, panahon. Masarap man yan sa pakiramdam na kinikilig-kilig, pero pag samasamahin mo man yan, kung hindi ka naman seryoso dyan, hindi mo naman gusto yan, tigilan mo na, sayang lang ang oras nyo pareho nyan. Kung hindi mo rin naman gustong asawahin, huwag mo nang pabilibin yan. Kakaawa din eh. Huwag mo nang eportan. Sayang lang din yung oras na ini-invest mo. Mga kanegosyo ko, ang punto ko lang dito, gamitin lahat ng meron tayo. Kung anong pinagkaloob sa atin ng Diyos, gamitin natin lahat yun. Nasa atin na lahat. Execute na lang ang gagawin. Basta ingat, utak, pera, panahon. Ingat dyan. Pag dyan nyo pinunta ang focus nyo, ingat. Darcel Robles ang magsasabi sa inyo. Ingat kayo dyan. Pag malaki na negosyo mo, kahit ilang babae pa yan. Hindi, joke lang. Huwag mong babae, bad yun ha. Focus lang tayo sa pagsisilbi sa ating mga customer at sa maraming tao. Ayos? Ayun lang mga kanegosyo ko. So may binebenta nga po pala akong kasuotan. Pwede natin i-customize. Depende sa'yo. May nakalagay dyan na ang tamad. Huwag mong papakainin. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo ipa-customize. Kulay, depende. PM nyo lang ako sa mga gustong umorder. Imo-motivate kayo ng damit na yan. Mabasa nyo pa lang yan. May kakaiba dyan. Ako nagsasabi sa inyo. Iba talaga ang presyo nyan. May kakaiba dyan. PM nyo lang ako sa mga gustong umorder. At kung nagustuhan mo ang video to, comment mo naman dyan sa baba. Huwag kakalimutan din mag-follow. I-subscribe nyo na rin ako sa mga social media account na to. Salamat po sa tiwala mga kanegosyo ko. Sa panonood ng video to, trabahong matindi po tayo. Kita-kita tayo sa TokTok. Kita-kita po tayo sa mundo ng level 3. Ang tamad, huwag pakainin yan. Ciao, bye!